Okay, projectile motion. Actually, madali lang to kasi kung di ko alam kung naalala niyo yung grade 9, pero di ba meron pa yung angle, yung theta, tapos kailangan mo hanapin yung Vx at Vi. Kahit sandali palaya. Para ano, tao dito. Basta. Anyway, mas madali ito kasi independent si X at Y. So, yeah. I also like made the formulas a bit different. I mean, it's the same thing, but I just grouped them na this is for Y and this is for X. But actually, ito mostly ay Y and then X is ito lang yung pwede gamitin ni X. Ito hindi niya pwede gamitin yan. Kasi meron diyang gravity tsaka acceleration. Okay? So, sumula tayo dito. A ball rolls, hindi, given pala muna. Given. Now, ang always given natin, kahit dito, 9.8 meters per second squared. Now, dito natin iiwalay yung X at Y. Dito muna. A ball rolls horizontally off a 20-meter high cliff with a horizontal velocity of 5 meters per second. So given yung height, which is yung dy of 20 meters. Other than that, given rin yung horizontal velocity of 5 meters per second. So Vix is equal to 5 meters per second. Also, take note, ang Vix at Vfx ay parehas lang. Okay? Kapag inas kung ano ang Vfx, parehas lang sila. Kasi kung ano yung initial velocity ng horizontal, ganoon din yung final velocity ng horizontal dahil walang acceleration. Okay? May magiging useful yan sa later questions, but yeah. Given rin yung V ay Y dahil walang given na ganun. Okay? Tapos ang inahanap dito ay how long does it take to reach the ground. So, ang hinahanap ay yung time. So, ang unknown ay yung time. Formula tayo. Okay, so may process dito sa pagsasolve sa formula. Almost always, sisimulain mo muna na isolve si Y bago mo masolve si X. Okay? Always, isosolve si Y before kay X. So, ang gagamitin natin ditong basihan ng mga ganto-ganto ay yung given natin kay Y. Wala tayong pake kay X. Okay? Dito tayo sa Y. Dito muna sa first one. May time sa first one, no? Pero, meron ba tayong final velocity sa Y? Wala. Meron dito sa X, pero hindi naman X kinakalculate natin eh. Y. So, hindi ito pwede. Number 2. Distance, meron tayo. Initial velocity, meron rin. Time, yun yung hinanap, so okay lang yan. Tapos gravity, meron rin. So, pwede to yung pangalawa. Yung pangatlo, check natin. Wala pala kasi walang time. Yung pang-apat, meron ulit final velocity which wala rin ulit tayo dito sa Y. So, yung pangalawa talagang gagamitin natin. Okay? So, D is equal to initial velocity times time plus 1/2 of gravity time squared. So, ang hinahanap dito ay time. Pero paano yan? Dalawa yung time natin. May time na dito, may time pa doon. Diba? Pero look, ang initial velocity natin ay 0. So, itong VID dito ay pwede na pala siya matanggal. Redundant na siya kasi 0 to eh. So, actually, ang formula lang natin ay T is equal to 1/2 gravity time squared. Also, look, si time ay hindi isolated. So, ihiwalay mo natin to. Itong 1/2 gravity. Ilagay natin to. Magiging
gravity, and then distance divided by 2. Okay? Wait lang, bagalan ko. Lipat mo natin. Magiging 1/2 g and then t. Since hindi pala, masyado pa rin yung mabilis. Divide both sides na. Divide both sides by 1/2 gravity. Yan. Cancel yung 1/2 gravity. So, ang matitira dito sa kabila ay distance divided by 1/2 of gravity. Or, kung paano natin ito gawin natin siyang fraction. Magiging d over 1 divided by 1/2 of g. Okay? Then, dahil divided to, babalik na rin natin to. Magiging 2 over g. Kasi ito magiging times. Tapos, direct multiplication. Direct multiplication. Magiging 2d over g is equal to, binalibaliktad lang natin doon, meron pa tayo dito, time squared. Or, dahil kukunin pa natin yung square root niyan, magiging the square root of magiging time is equal to the square root of 2d g. So, yun yung formula natin. Pinaba ko lang yung pero really, pag hinahanap ang time, ito na lang yung gamitin yung formula. Okay? Time is equal to 2d divided by g. The square root of it, rather. So, solution. Time is equal to 2d, which is yung 20 meters, over gravity, which is 9.8. So, lagay natin dyan. 2 times 20, 40, divided by 9.8. Ayan, kung ano man yan. Tapos, kunin natin yung square root nyan. So, square root of ito. Square root of, yan, ayun ako. Yan, 2.20. 2.020 rather. So, time is equal to 2.02 seconds. So, yan ang sagot natin. Kasi ang hinihingi lang naman ay how long does it take to reach the ground. Hindi naman tinanong kung gaano kalayo na travel yung x, di ba? Dahil yun lang hinihingi, di yun lang sasagutin natin. Okay? Number 2. Medyo baga na ko yung explanation sa 2 kasi medyo mahaba dito. Tulad kanina, given ulit, always, gravity, 9.8 meters per second squared. X and then Y. Now, ulit natin yung mga given. A ball rolls horizontally off a 45 meter high cliff with a horizontal velocity of 8 meters per second. So, given yung dy is equal to 45 meters. Tapos, given rin yung horizontal velocity, which is yung Vix is equal to 8 meters per second. Okay? Tapos, given rin yung initial velocity kay y. Kasi, dahil wala pala, automatic 0 meters per second siya. Then lastly, ang hinahanap dito ay how far does it travel horizontally. So, how far, that means gaano kalayo. So, ang hinahanap ay ang dx, and tinatanong rin before hitting the ground. So, actually, bago natin mahanap si dx, kailangan pa natin hanapin si time. Okay? That's another note taking. Pag pinapahanap si dx, kailangan natin hanapin si time bago tayo mag-proceed sa dx.
Di ba sabi ko kanina, mauuna ang y bago tayo mag-calculate sa x. Di ko na sabi ko yun. Pero, mauuna ang y bago mag-calculate sa x. Okay? So, calculate muna natin si time. And same process lang kanina. Yun yung unknown dala natin. Makalimutan ko isulat. Unknown, time, at saka dx. So, formula. Kahit time muna tayo. Same lang siya kanina. Ito, bawal to kasi wala tayong final velocity. Same goes for here. Bawal din to kahit dahil wala tayong final velocity. At ito lang yung pwede. Okay, so let's use the same formula na lang kanina. Huwag na natin pahaba-habain. Diretso na dun sa time is equal to the square root of 2d over g. Okay. So, time is equal to 2d, which is etong distance 45. So 2d over g. Now let's just put that sa calculator. Ay, kasi yung ano, ito pala. Ay, ba't ako ganito na ako? Ganito pala dapat. Okay, 90 kasi 2 times 45 divided by 9.8 magiging ayan 9.18 basta tapos lalagyan na natin square root sa dulo. 90 divided by 9.8 tapos lagyan na square root sa dulo. Ayan, 3.030 or time is equal to 3.03 seconds. Ngayon hanap natin yung time. Hanapin naman na ngayon natin yung dx kasi ang hinihingi dito ay yung layo. Okay, so sabi dito sa nilagay ko, ito para sa y, ito pwede sa x at y. So, ito yung gagamitin natin kapag naghahanap ng x. Hindi natin ito gagamitin unless na binigay ay acceleration sa x. Pero hindi naman si sir nagigigay nun. So, ito yung gagamitin natin. Okay? Diretso na lang tayo dun sa solution. D is equal to VI, which is yung 8 meters per second, plus VF. And sabi ko kanina, ang VI ay same lang sa BFX kasi constant ang horizontal velocity. So, 8 pa rin to. And then, divided by 2 times time of 3.03. Now, distance. Ito muna. 8 plus 8 magiging 16. Divided by 2 magiging 8. Times 3.03 magiging distance is equal to 24.24 meters. So, ayan yung sagot natin. dx pa. Okay. Yan, 1 at 2. Always calculate muna si y bago si x kasi hindi natin pwede makalculate si x bago yung y. Dependent yung x sa time. So, need natin yung y. Okay?